Dumalo si Crisostomo Ibarra kasama ang guro sa isang pulong ng tribunal. Nahahati ang mesa, isang lugar para sa matatanda at isang lugar para naman sa mga batang leader. Ang Partido Konserbado na binubuo ng mga matatanda at Partido Liberal na kinabibilangan naman ng mga kabataan. Tila nakakawalang tiwala at nakakapagduda ang kinikilos ng ating kapitan. Hindi maaaring ipagpaliban ng usapin tungkol sa gastusin at baka tayo gahulin ng oras. Ilang araw na lamang nalalabi bago sumapit ang kapistahan. Ang kapitan na nagpaiwan sa kumbento para kausapin ang kura. Walang problema yon kung ang mananalo ay pawang kagustuhan ng mga matatanda. Kaya nga naisip ko ako ang maghanap ng kahiligan ng mga matatanda. Totoo ang mahirap talunin ng mga matatanda. Ngunit ako ang bahalang magharap ng ating mga plano. Paano ninyo gagawin iyon? Nakausap ko si Piloso Potasio at siya ang nagbigay sa akin ang dapat natin gawin upang mapagtagumpayan ang ating pinaplano at hindi manay ang gustuhan ng mga matatanda. Tiyak na ipatatalo nila tayo para pahiya sa nakararaming anuman ang planong ihain natin. Ang mananalo ay ang mungkahing laban sa atin. Wala silang kamalay-malay na ang planong ikapanalo nila ay siyang tunay na ating balak. Ang totoo ay sa atin sila nayayamot at hindi sa tunay nating mungkahi. Pumasok sa bulwagan si Crisostomo kasama ang guro habang sa likuran naman nila ay paparating na rin ang kapitan. Si Kapitan Basilio ang unang nagpresentang magsasalita sa pagpupulong dahil daw sa kahalagahan ng kaniyang sasabihin. Bagamat ako ang unang magsasalita, hindi naman nangangahulugan ang pinakahuli ay walang kwenta ang magiging bayan. Kilalang mayaman sa San Diego si Kapitan Basilio at mahigpit na karibal at kalaban nito si Don Rafael. Matapos ubusin ang oras at halos antukin na ang lahat na naruroon ay saka pa lamang nito sinabi na kailangan ang mga susunod na magsasalita ay makiikli lamang, maliwanag at hindi mapalabok. Sana'y makinig muna kayo sa aking mungkahi bago kayo tumutol. Dahil tiyak na niyong maiibigan ang mungkahi ng mga kabataan. 3,500 piso ang budget para sa piyesta. Sa halagang ito ay mahihigitan natin ang anumang kapistahan sa iba't ibang lalawigan o maging sa karating bayan. Hindi kami naniniwala. Ang ibang bayan ay may budget na 5,000 piso at ang kalapit bayan naman ay tig-4,000 piso. Lahat ng mungkahi ni na Don Filipo ay sinalungat ng mga matatandang konserbador hanggang sa iurong na ni Don Filipo ang mga panukala at hinayaan ng mga konserbador sa anumang mungkahi nito. Huwag na tayo makaksaya ng pera para sa pagpapalabas ng mga walang kwentang pagto. Anong mapapala natin sa mga mungkahi ng Teniente Mayor? Mas makakabuting maglabas tayo ng bulan tungkol sa ating mga kautulan upang maiwasto ang masasamang bisyo at kapintasan. Anong mapapala natin sa labanan ng mga prinsipet barbaro? Tama po ang inyong pahayag, sang-ayon kami dyan. Dala ko po rito ang dalawang komedya na tiyak kong may ibigan ninyong mga matatanda. Ang dilang ang pag-aalala sa kapitan na isang komedyang may 5 yugto at Maria Makiling na may 9 na yugto. Makabago at kapakipakinabang ito mga Ginoo, maging sa pagtatanghal ay hindi rin kailangan gumasa sa mga kasuotan. Kung gayon ay ako nang sasagot sa pagpapatayo ng tablado. Nagbigay ng kani-kaniyang opinyon ang mga nagsidalo hanggang sa mapagsang-ayunan na ito ng lahat, subalit may isang sumalungat. Bakit hindi niyo agad sinabi? Anong ba ang kabuluhan ng pagpupulong na ito? Babawiin na lang namin ang mga binigay na donasyon. Hindi na maaari sapagkat ang lahat ng donasyon at abuloy ay naipagkaloob na. Nagsasakripisyo naman kayo para sa masama. Mangyayari ang mga sinasabi. Alang-alang sa isang linya. Bagamat nawalan kayo ng karangalan sa pagtataguyod ng isang bagay na masama. May gusto ko ba kayong ipagbilin? Pupunta ako sa Kapitolyo.